August 28, 2020, nang makatanggap ng tawag ang Canilena Police sa Brazil. Ang tawag ay nagmula sa kanilang emergency hotline na 199. Ang tawag ay nagmula sa ilang concerned citizens ng parehong bayan. Ayon dito, ay may nakita silang sasakyan na minamaneho ng isang babae. Ang likurang bahagi nito ay nakabukas at mula roon ay nakita nila ang mga duguan na kagamitan at ang malakas na iyak ng isang sanggol na nasa backseat. Matapos na makuha ang ilang impormasyon gaya ng location, plate number, kulay ng sasakyan at ang direksyon na tinatahak nito, agad na nag-deploy ng tauhan ang Canilena Police Station para magsagawa ng follow-up investigation. Sa hospital ay agad nilang nakita ang sasakyan at mula rito ay bumaba ang isang babae at may inilabas ito mula sa sasakyan na duguang blanket. Agad nila itong sinalubong sa entrance ng hospital at umiiyak nitong sinabi sa kanila na kailangan ng kanyang anak ng urgent na medical care. Nang makita nila ang bata ay agad nila itong dinala sa emergency room at hinayaang makausap ng attending physicians habang nanatili sila sa labas at naghihintay. Makalipas ang halos kalahating oras na medical procedures, ay nilapitan sila ng medical staff ng hospital. Ayon dito, ay ilang mga kahina-hinalang bagay ang kanilang natuklasan. Sa salaysay ng babae ay anak niya ang sanggol. Ayon sa kanya ay bigla na lamang sumakit ang kanyang tiyan habang naglalakad-lakad para lumanghap ng sariwang hangin. Ayon pa dito ay sobrang bilis ng pangyayari at hindi na niya nagawang agad na magtungo sa ospital dahil agad nang lumabas ang bata at nahulog ito sa mabatong kalsada. Kaya naman nagtamo ito ng mga sugat sa katawan. Sa pagmamadali ay agad niya umano itong binalot ng blanket at dinala sa ospital. Nang sabihin ng doktor na kailangan siyang suriin ay mariin itong tumanggi at sinabing ayos lamang siya. Ang kakaibang behavior na ito ng babae ay katakataka. Matapos na ma-examine ng sanggol ay nakumbinsi ang mga medical staff ng hospital na may mali. Nakitaan kasi ang bata ng mga hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan at ang mga sugat na ito ay hindi nagmamatch sa mga injury na maaaring matamo ng bata mula sa pagkakahulog sa kalsada gaya ng claim ng babae. Sa kanilang pagsusuri, ang mga sugat ay mula sa pagkakahiwa ng isang matalas na bagay. Buti na lamang at walang tinamaang mahahalagang organs ng sanggol. Matapos na marinig ang explanation ng doktor, ay agad na kinausap ng mga pulis ang babae at pinilit ito na sumailalim sa medical examination. Sa kabila ng mariing pagtanggi ay walang nagawa ang babae kundi ang sumunod. Sa ginawang medical examination sa kanya ay katakataka na nalaman ng mga doktor na hindi ito nakitaan ng sinyales ng panganganak o pagdadalang tao. Walang pagdurugo, walang physical trauma, normal ang kalagayan nito. Taliwas sa claim nito na buntis siya at nanganak. Subalit kaninong anak ang dala nitong bata? Bakit madami itong sugat? At sino ang babaeng ito na nagpakilalang ina ng bata? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Sa kabila ng medical results, ay hindi niya agad na kinumpronta ang babae. Sa halip, ay malumanay nila itong kinausap at inutusang tawagan nito ang kanyang asawa para dalhin doon ang mga dokumento na may kinalaman sa kanyang pagbubuntis. Sumunod naman ang babae at tinawagan ng asawa nito. Makalipas ang ilang sandali, ay humahangos na dumating sa ospital ang isang lalaki na nagpakilalang siya ang asawa ng babae at ama ng bata. Agad binasa ng medical staffs ang documents na dala ng lalaki. Subalit ganun na lamang ang kanilang pagkabigla nang makitang ang nasabing mga medical file ay pagmamay-ari ng isang babae na nagngangalang Flavia Gudenho. Ang ginang ay nakaschedule ng mga anak sa susunod na buwan ng September. At base sa resulta ng ultrasound nito ay babae ang nasa sinapupunan nito. Ang medical informations ay tumugma sa sanggol na dinala ng babae sa emergency room. Ang tanong, nasaan ang tunay na ina ng bata? At bakit pilit na ini-insist ng mag-asawa na anak nila ang sanggol?
Dahil dito, una nang hinala ng mga pulis na may kinalaman ng lalaki na si Zulmiar sa krimen. Kaya naman agad nila itong dinala sa presinto at isinailalim sa questioning. Ilan sa mga katanungan ay kung saan niya nakuha ang mga medical files at kung saan ba nakuha ng kanyang asawa ang sanggol. Sa kabila ng mga katanungan ay litong-lito naman at nanginginig sa takot ang lalaki. Paulit-ulit niyang sinasabi na naguguluhan din siya at hindi alam ang mga nangyayari. Nang sabihin nila sa kanya na hindi buntis ang kanyang asawa, ay bigla siyang natulala, bago pinilit na hindi ito totoo. Ayon sa kanya ay buntis ang kanyang asawa, at sa katunayan ay siya mismo ang nag-aalaga dito dahil sa masela ng pagbubuntis nito. Sinabi niya rin na naramdaman niya ang bata sa loob ng tiyan ng asawa na gumalaw. Ipinakita niya pa sa mga investigador ang mga larawan ng maternity shoot ng asawa at ilang mga messages mula sa isang doktor na siya umanong private doctor na nag-aalaga sa asawa. Subalit ang nasabing messages ay agad nilang pinag-aralan at naidagdag pa sa mga ebidensya. Ayon sa report, ang nasabing messages ay nalaman nila na nagmula mismo sa phone na pagmamay-ari ni Rosalba. Mali-mali din ang spellings at mga medical terms na ginamit. Nang malaman ni Zulmiar ang mga ito, ay bigla ito nag-breakdown at humagulhol sa harap ng mga investigador. Sa mahabang panahon ay nagawa siyang paniwalain at paikutin ng kanyang mahal na asawa na magiging isa na siyang ama. Sa likod ng mga nasabing revelasyon ay isang karumal-dumal na krimen pa ang matutuklasan na yayanig sa mga mamamayan ng Brazil. Ang ina ng bata na si Flavia Gudenho, Lader Mafra, ay pinanganak noong April 19, 1996 sa tahimik na bayan ng São Batista na matatagpuan sa municipality ng Canolena sa southern Brazil, state ng Santa Catarina. Si Flavia ang bunso sa magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay nabibilang sa mga middle-class community sa lugar na nagtatrabaho ng marangal para maitaguyod ang kanilang mga anak. Lumaki si Flavia sa pagmamahal ng pamilya, mabait na bata at sociable. Mahilig din siya sa musika at maraming kaibigan. Bata pa lang ay pangarap na nito maging isang guro at wala siyang plano na umalis sa kanilang lugar para magtrabaho sa ibang bansa o karatig bayan. Nang makatapos ng high school, ay agad siyang nag-enroll at kumuha ng kursong education. At nang makapagtapos ay agad na nagturo bilang isang elementary teacher sa parehong school na kanyang pinasukan. Sa edad na 20, ay nakilala niya ang asawa na si Vadel Mafra. Nagsimulang mag-date ang dalawa hanggang sa mag-propose si Vadel noong summer ng 2019, na tinanggap naman ni Flavia. October ng parehong taon ay nagpakasal ang dalawa matapos na malaman na nagdadalang tao na ito. Samantala, si Rosalva Maria Grimm naman ay pinanganak din sa São Batista noong 1994. Walang masyadong impormasyon tungkol sa kanyang kabataan. Maliban sa ayon sa pamilya, bata pa lamang ay kakaiba na ang mga ikinikilos nito at pag-uugali. Palagi nitong ini-exaggerate ang mga kwento. Mahilig magkwento ng mga accomplishments kahit na hindi totoo, para lamang may ipagmayabang sa mga kaibigan. May pagkakataon din na nagpapanggap siya na may malubhang karamdaman at malapit ng mamatay para lamang hindi siya hiwalayan ng dating nobyo. Nang mabuko ay sinabi niya na isang himala na nawala ang kanyang sakit. Taong 2017 ay nakilala niya ang asawa na si Zulmiar Shiza. Mahal na mahal ni Zulmiar ang asawa, kaya naman naniniwala siya sa lahat ng sinasabi nito. Nang ikasal ay tumira ang dalawa sa isang residential area sa labas ng bayan kung saan nagtatrabaho si Rosalva bilang librarian. Sa loob ng 3 taon na pagsasama ay hindi nabuntis si Rosalva. Kaya naman sinamahan ito ng asawa para magpa-check up. Subalit malungkot na ibinalita ng doktor sa kanila na mahihirapan siyang magdalang tao dahil sa kalagayan ng kanyang matres. Ganun pa man taong 2019 ay tila nagkaroon ng himala. Matapos na mapansing hindi siya dinadatna ng kanyang monthly period, ay agad na nagpatingin sa doktor si Rosalva at nakumpirma nila na siya ay himalang nagdadalang tao. Tuwang-tuwa si Rosalva at agad niyang itong ibinahagi sa kanyang mga kaibigan, kapamilya at katrabaho. Maging sa social media ay proud niyang ibinahagi ang larawan ng kanyang positive na pregnancy test.
Sa loob ng ilang araw ay nakatanggap siya ng mga kind messages at congratulations. Dahil sa kanyang pagbubuntis ay trinato ng pamilya at ng kanyang asawa si Rosalba bilang isang reyna. Pinoprotektahan nila siya sa anumang bagay na magbibigay sa kanya ng stress. Maging ang mga katrabaho na hindi close sa kanya ay biglang bumait dahil alam nila na mahalaga sa mag-asawa ang pagbubuntis nito. Subalit isang masakit na pangyayari ang naganap noong December 2019. Habang nasa 3 buwan ng kanyang pagbubuntis ay dinugo si Rosalba at nawala ang kanyang baby. Subalit ang pangyayari ay tinago ni Rosalba sa lahat maging sa kanyang asawa. Sa halip ay nagpatuloy siya sa pagpapanggap na siya ay nagdadalang tao. Nagsimula siyang magsuot ng maluluwag na damit at kumakain ng marami para magmukhang malaki ang kanyang tiyan. Makalipas ang 2 buwan matapos ang pagkawala ng kanyang baby, ay isang balita ang kumalat sa school ng kanyang pinagtatrabahuhan. Masayang ibinahagi ng mga katrabaho na maliban sa kanya ay isa pang guro ang buntis. Ito ay ang batang guro na si Flavia. Nang mga panahong iyon ay hindi pa lubos na magkakilala ang dalawa. Subalit nang malaman ng balita ay agad na nagkaroon ng interes si Rosalba sa buntis na guro. Inistalk niya ito sa social media at nag-send ng friend request na agad naman itong tinanggap. Marahil ay dahil sa nagtatrabaho sila sa parehang school. Mula noon ay malimit nang magpadala si Rosalba ng mga mensahe kay Flavia sa social media. Ginamit niya ang peking pagbubuntis para mapalapit dito. Sa pag-aakala na pareho sila ng kalagayan at nararamdaman, ay masaya namang tinanggap ni Flavia ang pakikipagkaibigan ni Rosalba. Nagpalitan ng phone number ang dalawa at malimit din na magkasama tuwing lunch break. Habang tumatagal ay tila naman nahihirapan si Rosalba sa pagpapanggap. Sa katunayan, nalaman ng mga investigador na nagsimula itong mag-search sa internet ng mga symptoms at mga karanasan ng isang buntis na siya namang ikinukwento sa kanyang asawa, kapamilya at mga katrabaho. May mga pagkakataon na niyayakag siya ng asawa na magpa-check up, subalit lagi niyang sinasabi na walang OB-GYN o kaya naman ay na-reschedule ang check-up dahil sa ilang emergency. Sa kabila nito ay nag-insist pa din si Zulmiar. Gusto kasi nitong makita ang anak sa ultrasound screen. Kaya naman sa tuwing nasa trabaho ang kanyang asawa ay nagpapanggap siya na magpapa-check up mag-isa. May ipinakita rin siyang mga medical records sa asawa tungkol sa kanyang pagbubuntis na kanyang pineke. Dahil sa mahal na mahal ni Zulmiar ang asawa, ay naniniwala siya sa lahat ng sinasabi nito. Mas naniwala pa nga si Zulmiar nang magsimula siyang makatanggap ng mga messages mula sa nagpakilalang ng asawa. Pinayuhan pa nga siya ng doktor na iwasan muna ang pakikipagtalik dahil sa hindi umano ito makakabuti sa pagbubuntis ng asawa. Kasunod nito ay naging obsessed si Rosalba sa pamimili ng mga kagamitan ng sanggol tulad ng diaper, damit, pacifiers, blankets at mga laruan. Malimit itong magpunta sa shopping mall kasama ang asawa, ina at kapatid. July 2020 ay nagpakuha din si Rosalba ng maternity photoshoot. Subalit sinong mag-aakala na ang mga larawang iyon ay mapapabilang sa mga ebidensya sa kanyang gagawing kasalanan. Sa pagiging malapit ni Rosalba kay Flavia, ay palagi silang nagkukwentuhan tungkol sa pagbubuntis nito. Ang mga detalye na sinasabi sa kanya ni Flavia ay siya namang ikinukwento niya sa kanyang asawa at pamilya. Kaya naman walang kahit na sino sa kanilang nakaalam ng ginagawa nitong pagpapanggap. Maging ang paglalakad, mannerism at mga food cravings ni Flavia ay kanyang ginagaya. Pagsapit ng buwan ng August, ay nagsimula si Rosalba na mag-organize ng celebration party para sa kaibigang si Flavia, para sa nalalapit na panganganak nito. Nagsimula siyang mamili ng mga decorations, nagpadala ng mga invitations sa kanilang mga katrabaho, at nagplano ng isang special photoshoot. Noong una ay sinubukan ni Flavia na tanggihan ito, subalit sa pangungulit at labis na pangungumbinsi ni Rosalba ay napapayag siya nito sa planong baby shower na gaganapin ng August 28, 2020. Planado na ang lahat. Subalit isang araw bago ang okasyon ay tinawagan ni Rosalba ang lahat ng mga bisita at sinabi na hindi na matutuloy ang event dahil sa ilang mga problema.
Sa halip ay sinabi niya na tatawag na lamang ulit kung kailan matutuloy ang party. Kasunod noon ay pinakiusapan niya rin ang lahat na siya na lamang ang magpapaliwanag sa kaibigan dahil ayaw niya umano na malungkot ito. Kaya naman wala kahit na isa sa mga invited guest ang nagtanong kay Flavia na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. August 28, 2020, tulad ng original plan, ay sinundo ni Rosalva si Flavia sa bahay ng mga ito para dalhin ito sa baby shower. At dahil sa puro kababaihan ng imbitado, ay hindi sumama ang asawa nito na si Vidal na nananatili lamang sa kanilang bahay. Matapos na ihatid ang kanyang asawa sa sasakyan ni Rosalva. Habang nasa sasakyan ay napapayag ni Rosalva si Flavia na magsuot ng piring sa mata dahil sa sorpresa umano ang kanilang pupuntahan na event. At dahil nga sa may tiwala sa kaibigan ay pumayag siya sa kagustuhan nito. Habang nasa sasakyan ay nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap para hindi magsuspecha ang biktima. Lingid sa kanyang kaalaman ang landas sa kanilang tinatahak na palabas na ng kanilang bayan. Dinala siya ni Rosalva sa isang lumang pottery plant at abandonadong ceramic warehouse. Dahil nakapiring ay inalalayan ni Rosalva si Flavia pababa ng sasakyan at dahan-dahan na inalalayan papasok ng lumang gusali. Ang kakaibang katahimikan at amoy ay nakapag-alarma kay Flavia. Sinubukan nitong tanggalin ang piring sa mata, subalit huli na dahil hinampas siya ni Rosalva ng matigas na bato sa ulo, dahilan para matumba siya sa sahig. Ayon kay Rosalva, ay hinampas niya si Flavia ng ilan pang beses hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay at lakas para makapanlaban. Nang masigurong wala na itong malay, ay agad niyang kinuha ang mga gamit na kanyang inihanda sa likuran ng kanyang sasakyan. Nagdala siya ng isang cutter, basahan at blanket. Walang experience si Rosalva sa kahit na anong may kinalaman sa medical procedures, kahit na nga sa human anatomy. Kaya naman wala siyang kahit na anong clue sa procedure ng C-section. Sa kagustuhang makuha ang bata sa loob ng sinapupunan ni Flavia, ay hindi siya nagdalawang isip. Gamit ang utility blade, ay hiniwa niya ang tiyan ng walang malay na kaibigan. Sa lalim ng pagkakahiwa, ay ilang beses na nasugatan ni Rosalva ang sanggol. Nang makuha niya ang sanggol ay agad na siyang nataranta. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na linisin ang mga ginamit na tools. Sa halip, agad niyang binalot ang sanggol sa blanket at inilagay ito sa backseat ng kanyang sasakyan. Mabilis niyang nilinis ang katawan at nagbihis, lahat ng mga dugoang damit at gamit ay itinapon niya sa trunk ng kanyang sasakyan. Sa pagmamadali ay hindi na nagawang ilak ng maayos ni Rosalva ang trunk ng kotse. Nang bahagya siyang huminto sa traffic light ay tuluyan nang nabuksan ang trunk ng kanyang sasakyan. Dahilan para mapansin ng mga tao na nasa kanyang likuran ang dugoang laman ng kanyang sasakyan. Kaya naman tumawag ang mga ito ng mga pulis. Nang tawagan ni Rosalva si Zulmiar ay sinabi niya na nasa ospital siya dahil sa panganganak, bagamat may mga komplikasyon. Sinabihan niya ang asawa na agad na magpunta ng ospital at dalhin ang mga medical file na may kinalaman sa kanyang pagbubuntis. Sinabi niya rin sa asawa kung saan ito matatagpuan. Ngunit nakalimutan ni Rosalva na sa parehong drawer niya din inilagay ang mga medical files na ninakaw niya sa gamit ni Flavia. Sa pagmamadali ay ang mga medical files ni Flavia ang nakuha ni Zulmiar at iniabot sa medical staffs ng hospital. Samantala, nang bigo na umuwi si Flavia sa kanilang bahay, ay agad na inireport ni Vidal Mafra ang pagkawala ng asawa sa mga pulis. Ayon sa kanya ay umalis ang asawa kasama ang kaibigan para umattend sa baby shower. Dapat sana ay nasa bahay na ito ng alas 9 ng gabi, subalit hindi ito umuwi at hindi niya rin ito makontak. Sinilimulan niya ring tawagan ng lahat ng mga kaibigan ng asawa na dapat sana ay kasama nito sa party. Subalit nagulat siya nang malaman na hindi iyon natuloy. Sinubukan ding tawagan ni Vidal si Rosalva, subalit hindi ito sumasagot hanggang sa tuluyan na nga mamatay ang cellphone nito. Sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang mag-ina, ay wala na siyang sinayang na oras at agad na nag-report sa mga pulis. Ng mga oras na yon ay hindi pa natatanggap ng presinto ng police report galing sa ospital.
tungkol sa kaso ni Rosalva at ng sanggol. Sa halip kinaumagahan ay nagsimula silang maghanap kasama si Vadel. Kasama ang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan ni Flavia ay nagsimula silang maghanap sa masusukal na gubat at maging sa mga abandonadong gusali at factory sa lugar. Hanggang sa matagpuan na nga nila ang wala ng buhay nitong katawan at sa pagkagulat ng lahat ay bukas ang tiyan nito at nawawala ang bata sa kanyang sinapupunan. Nang makarating ang mga pulis sa crime scene, ay saka lamang nila natanggap ang report tungkol kay Rosalva at sa sanggol na dinala sa ospital, at doon lamang nila nalaman na magkarugtong ang dalawang kaso. Sa resulta ng ginawang forensic analysis sa katawan ni Flavia, nalaman nila na hinampas ito ng matigas na bagay ng 5 beses sa ulo, subalit wala sa mga nasabing injuries ang dahilan ng ikinamatay nito. Sa halip ayon sa autopsy ay namatay ang biktima dahil sa labis na nawalang dugo mula rito sanhi ng pagtanggal sa bata sa sinapupunan nito. Ang ginamit na cutter na recover sa crime scene katabi ng katawan ng biktima. Sa kabila nito ay sinailalim pa rin ang bata sa DNA testing kung saan ay malinaw na nakumpirma nila na ang bata ay anak nga ng biktima. Nakita din nila ang fingerprints ni Rosalva sa blade na natagpuan sa crime scene. Ang dugo ng biktima ay natagpuan din sa mga damit ni Rosalva, maging sa kanyang sapatos at buhok. Dahil sa planadong krimen ng pagdukot at pagpatay ay agad na kinasuhan si Rosalva ng patong-patong na kaso at para mas mapababa ang kanyang sentensya ay nagdesisyon siyang ilahad ang buong pangyayari ng detalyado mula sa simula. Sinubukan pa ng kanyang tagapagtanggol na pag-aanin ang kanyang sentensya sa pag-claim na nakakaranas siya ng psychological breakdown dahil sa pagkawala ng anak at obsesyon nito na maging isang ina. Subalit sa ginawang psychological evaluation base sa resulta, si Rosalva ay mentally competent at alam nito ang kanyang ginagawa. Dahil dito, siya ay pinarusahan ng 57 years na pagkakakulong. Napawalang sala naman at naklear sa lahat ng paratang ang kanyang asawa na si Zulmiar Chestel. Napatunayan kasi na wala itong idea sa lahat ng ginawa ng kanyang asawa. Agad siyang nag-file ng divorce at lumipat ng San Juan Bautista. Matapos ang legal proceedings ay nagdesisyon ang pamilya ni Flavia na umalis na din sa lugar at magpakalayo-layo kung saan lalaki ang kanyang anak na si Cecilia na malayo sa trahedya na sinapit ng kanyang ina. Para kay Vadel ay ayaw na niyang malaman ng anak ang masakit na sinapit ng ina nito na maaaring makaapekto sa bata. Ang kasong ito ay sadya namang karumal-dumal at naging sentro ng talakayan at mga debate sa Brazil maging sa kasalukuyan. Ang mga larawan ng pangyayari ay patuloy pa ding matatagpuan sa internet at social media at hanggang ngayon ay sariwa pa sa mga taga-Kanilenha ang pangyayari na tila ba kahapon lamang.